Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na ang Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin for today's video, sa politics tayo guys. Erwin Tulfo, napahiya, nangamote sa debate kay Edsel Lagman dyan sa Kongreso. At dahil sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos sa intelligence fund at confidential fund. Yan guys, napakainit na balita yan guys. Hindi pa rin tayo nawawala sa confidential fund. Dahil habang tumatagal, may nandidiscovering iba-iba. Nag-iiba yung tono ng mga tagapagtanggol. Nagkakasalo-salungat guys. At ngayon, mainit na pinag-uusapan. So, kasi nagdebate sila guys. Itong si Erwin Tulfo, congressman ng AK Party List to guys eh. Ay, nga. Siya yung sponsor ng presidente ng presidenteng Bongbong Marcos guys. So, ibig sabihin ng sponsor, kumbaga siya yung magtatanggol dyan sa kongreso na i-depend niya yung budget ng presidente. Pero hindi niya alam, itatanong ni Edsel Lagman. Itong si Edsel Lagman, kung hindi nakikilala to, isa tong congressman, nabatikan na sa kongreso, matagal na to, paulit-ulit na lang yung terms na to, at nananalo. So ngayon, nagka-debate sila regarding dun sa contingency fund, na kung saan pinanggalingan nung confidential fund ni BP Sara na ngayon ay talagang mainit na pinag-uusapan. So, pakinggan muna natin guys. Panoorin nyo muna natin. Tapos, magbibigay tayo ng reaksyon kada tanong ni Edsel Lagman. Ito na guys, paparinig ko muna sa inyo. Ayun guys, at tagal sumagot dyan, no? Tapos binubulong-bulong ni Congresswoman Garindan. Stop muna natin doon guys. Di ba? Nakakatawa, di ba? Tinatanong kasi ni Edsel Lagman na zero daw ang appropriation. Kumbaga walang budget yan. Kaya tinatanong niya, kung walang budget, pwede ba yan bibigyan, sabi niya. So, hindi niya masagot-sagot guys. Hindi niya masagot-sagot. Kung mapansin niyo, yung babae doon nasa likod niya, siya yung si Congresswoman Garin. So, bumubulong-bulong siya. Akala ko tama na yung binulong niya. Yung pala, sablay, di ba? Ang tanong lang, ang sagot ni Erwin Tulfo, contingency fund. Ayun na nga pinag-uusapan, sabi niya. Hindi naman yun ang tanong, di ba? Yun ang sinasabi ni Congressman Edsel Lagman, guys. Yun ang sinasabi niya. Kaya, panoorin natin yung pangalawang tanong niya. Kung paano niya pahihirapan itong si... ito, wait lang. Ayun o, bumubulong-bulong na naman si Garin guys. Oh. Mr. Speaker, the
response because it was requested by the Office of the Vice President, Mr. Speaker. Unfortunately, Mr. Speaker, the distinguished sponsor does not answer my question. Napanood nyo guys, di ba? Ang sabi niya, unfortunately, yung question daw, hindi niya nasagot ni Congressman Erwin Tulfo. Kasi nga, ang tanong dito, kung zero naman pala yan at walang budget, ang tanong niya, hindi ba pwedeng ano yan, sabi niya, dagdagan. Kasi ang ibig sabihin ng augmentation guys, dagdagan yung budget. So, halimbawa, simplihan lang natin. Sa bahay, di ba, nag-budget ka, at wala kang budget sa kuryente. Parang ganito lang. Walang budget dyan para sa kuryente. Hindi ka pwede magdagdag dyan. Dahil wala ka namang budget sa kuryente. Na gets nyo? Kailangan meron siyang item. Yung sinasabing item, yung nakapangalan kung para saan yan. Di ba? Kung ba, kuryente, tubig lang, pagkain lang, parang ganun ba? Tapos ito naman, wala kang item ng confidential fund, hindi mo siya pwedeng dagdagan. Nagaling sa savings ng contingency fund, contingent fund, nagaling sa Pangulo. Yun ang pinupunto. Kaya nga hindi masagot-sagot ni Erwin Tulfo, di ba? At bumubulong pa itong si Congresswoman Garin, sablay naman, di ba? Kaya ang sabi niya, hindi ko, sabi niya pasensya na sabi niya, unfortunately, hindi masagot at answer my question, sabi ni Lagman. Hindi niya kaya sagutin. Di ba? Tignan niya si Erwin Tulfo, tumayo tayo dito, pero hindi naman niya pala kayang depensahan. Kailangan pa may bumubulong sa kanya. Di ba guys? Kasi baka hindi ito naka-ready sa question So, pero kailangan, kung tatayuan mo yung presidente, ikaw yung magtatanggol, dapat naka-ready ka kasi alam mo namang sa kongreso yan, naka-live pa yan guys Kaya napapahiya dito na kasi nasusupalpal ni Edsel Lagman So, tuloy natin guys. Saglit na lang to. With that statement, Mr. Speaker, Ay, may bumubulong na naman. my interpellation on the proposed budget of the Office of the President. And I would not ask any more questions because my questions are not properly answered or squarely answered by the distinguished sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. Di ba guys? Nakakatawa, di ba? Hindi niya masagot. Lahat ng tinanong niya, alos walang nasagot itong si Erwin Tulfo. Itong mahirap dyan di ba? Kasi nga, dahil yung ginawa nila, actually, ang lumalabas dyan, magkasabot si Bongbong Marcos at saka itong si Inday Sara. Kasi tinransfer nila yung pondo nang wala na mga aprobado ng Kongreso. Kaya dito nasusupalpal siya. At itong si Erwin Tulfo, talagang tinatawin ng presidente. Dapat siguro nag-review muna siya, di ba? Kasi, di ba, tagapagtanggol ka ng presidente, hindi mo alam ang isasagot mo. Batikan yung nagtatanong, hindi mo to pwedeng bula-bulahin. Hindi mo to pwedeng ipaikot-ikutin, di ba? Tignan mo, kahit na pinahaba pa niya yung mga sagot niya. Pero mali pa rin, sablay pa rin. Dahil hindi yun ang tanong, iba yung sinasagot niya. Di ba? Para lang ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Mainit to guys kasi confidential nga to, di ba? Ito yung talagang usapin na aabot na to sa Korte Suprema. Kaya kikita nyo guys yung pang-apat lang itong si Edsel Lagman yung tatlong minority bloc, si Raul Manuel, Franz Castro, tsaka si Arlene Brosas dyan sa Kongreso, sila lang yung nagtatanong. Sila lang yung bumubusisi. Ang daming congressman guys na dapat talaga sila yung nagtatanggol sa kaban ng bayan. Pero wala sila. Wala ni isang nagtatanong sa kanila. Sila lang. Napakasipag ng mga tatlo na to guys. Itong mga tatlo na to, sinasabi sila yung mga NPA, komunista, pero sila yung nagmamalasakit sa kaban ng bayan. Dati ako, naniniwala pa ako dyan Pero common sense lang, isipin mo, di ba? Paano ka maniniwala na mga komunista at saka mga NPA
Eh, mga congressman yun eh, di ba? Nagtatrabaho mismo sa gobyerno, saka nakakita ng NPA. Nagtatrabaho sa gobyerno at gumagawa pa ng batas. Common sense lang. So, ibig sabihin, black propaganda lang yan. Kasi kung may tibay silang ebidensya, eh dapat nakulong na ng tatlo na to, di ba? Pero ngayon, nakikita natin dyan sa Kongreso, sila lang yung bumubisisi talaga at lumalaban sa ating mga kababayan. Kaya sana yung mga iba dyan, na puro binabatikos to, baliktad po sila yung nagdidepensa sa atin. Ang daming issue sa budgeting, lahat sila bumubusisi. Kasama na yung pagbawas ng budget sa DOE8, sila rin ang bumubusisi. Nagtatanong guys, sa mga state university natin, sila lang din nagtatanong. Yung mga ibang congressman, nasaan na sila? Ang dami niyan. Ang mga congressman natin, alas 300 yan. Sa Senado naman, dalawa lang. Ontiveros lang, tsaka si Coco Pimentel. Diba? Ito yung mga binabatikos nila na ngayon lumalaban sa ating mga mamamayan sa taxpayers money. Pera natin to guys eh. Kaya dito tayo sa side na to sa mga talagang nakikipaglaban, nakikipagtanggol sa ating mga taxpayers money. Kasi nga hindi biro, di ba? Lalo na kung ordinaryong empleyado ka. Maaga kang papasok, gabi ka na makaka-uwi, wala ka ng time sa pamilya mo. Pero pagdating ng akinseyo ng katapusan, yung withholding tax mo, kaltasin ng gobyerno, automatic yun, obligasyon mo na, mapupunta na yun sa gobyerno. Ito na yung pinag-uusapan natin. Mga confidential fund na kailangan tayong makialam dahil may karapatan tayo bilang mamamayang Pilipino, lalo na kung nagbabayad ka ng buwis, di ba? Yung mga construction worker, nakabilad sa araw, di ba? Yung mga katulong, pagod na, mga OFW, at marami pang iba. Kaya kailangan maging alert po tayo dito. Wag tayo titigil. Suportahan natin to guys dahil nga dito maaalarma yung mga congressman. Dahil pag hindi tayo natin nag-ingay, hindi tayo nag-ingay, wala. Gagawin nila kung ano ang gusto nila. Ito kung hindi lang ko natisod guys, natisod lang to. Ni Franz Castro dahil nakita lang yung financial report sa COA. Ang naglabas nito COA, hindi si Franz Castro. Kumbaga, in-expose lang. Pero kung hindi niya nakita, sa dami-dami ng senador, walang nakakita kahit isa guys. Ito lang si Franz Castro at sa mga kasama niya. Sila lang yung bumabakbak ngayon at bumubusisi na sa tingin natin ay tama dahil para sa kaban ng bayan yan, para sa ating lahat. So yun guys, abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much po.